Oras natin, 1:28 ng hapon. Kapiling mo na po, nag-iisang chicks ng radyo. Walang iba kundi ako yon, si Gandang Kara na white ngayon. Yes, kung kailan tag-ulan, saka tayo naka-white. O appear sa mga kagaya ko, no? Di ba mas kita yung mga talsik sa putikan, di ba yung mga dumi-dumi kapag naka-white, lalo na kapag yung tagbagyo talaga tsaka tag-ulan. Pero wala, matigas ulo natin. So, eto pa rin tayo, naka-white pa rin tayo. May mga gano'n naman talaga eh. Kahit alam mo na, uy, wag muna yan, pero itutuloy mo pa rin. Kasi nga, matigas ang ulo mo. Like me, appear tayo dyan. But anyways, mga bangga, I am so back. Nag-iisang chicks ng radyo is back. At syempre, nasa live po tayo ngayon. Kung gusto mo akong masilayan, makita kung anong ganap ko ngayong araw na ito. Itsura ko na inaantok-antok pa dahil sa lamig. Sarap kasi matulog kapag umuulan-ulan talaga eh, no? So, punta na po kayo dyan sa ating live. Hanapin nyo lang Energy FM 106.7. Ayan. And please like and share kapag nakita mo na yan. And of course, sa DJ Kara din po. DJ Space K-A-R-A. O sa mga nagchatcha sa mga oras na ito, hello po sa inyong lahat. Yung mga tea lovers out there, alam nyo ba na meron tayong MX3T with pandan. Ito po ay gawa sa dahon ng mangosteen at hinaluan ng pandan para mas refreshing ang panlasa. Ang isang sachet ng MX3T ay good for 1 liter of water, either hot or cold, at pwede ring dagdagan ng lemon or honey for added flavor para sa buong pamilya. Makakatulong din po ang tea para ma-detoxify o malinis ang ating katawan from any toxins. For inquiries, visit their website mx3ph.com or call the hotline 0918-8888-693. Ayan. Hello po sa lahat ng mga kakapasok pa lang sa live natin. Kumusta po ang lahat? Sana ay okay kayo. Sana nabusog kayo kanina. Sana maayos ang inyong kalagayan ngayon at wala kayong masyadong iniisip-isip. Diba? Mahirap yan kapag marami masyadong laman ng utak natin tapos di natin makontrol, diba? Naku, baka magkasakit kanyan sa kakaisip, which is true. Kadalasan daw yung mga sobra-sobrang mag-isip, sila yung talagang nagkakasakit. Kaya iwasan mo muna magkasakit. Lalo na ngayon tag-ulan, marami na nagkakasakit dahil sa weather natin, diba? Ayan na naman, mag-a-adjust na naman yung katawan natin. Lagi na lang tayo nag-a-adjust. Adjust pa more. Parang sa jowa mo, wala ka nang ginawa kundi mag-adjust sa mag-adjust. Pero siya, hindi naman nag-a-adjust. Naka! Ikaw na lang ng ikaw kasi ikaw na lang yata yung nagmamahal. Aray! Nako, yan yung masakit. Sana hindi. Sana mahal nyo pa rin ang isa't isa at sana maramdaman mo pa rin na minamahal ka. Yan ang pinakamahalaga sa lahat, di ba? Yung maramdaman natin that we are loved. Aww! But anyways, darling, here we go again sa ating story ngayong araw na inaabangan natin. Of course, tignan natin kung makaka-relate ka ba sa story ngayong araw na ito. So, wag na natin patagalin pa. Dito lang yan sa Sincerely, Kara. Sa buhay natin, may mga darating na tao na di natin inaasahan. O kung minsan, magre-remind sa atin ng nakaraan natin. Pwedeng mapait na karanasan, dati, o pwede ring masayang memories ang manunumbalik. At pinapaalala sa atin yon ng taong yon. Ano nga ba ang dapat nating gawin kapag meron pumasok ulit sa buhay natin na nagre-remind sa atin ng past? Ito ang story ni Grace, 28 years old at 6 years ng domestic helper sa Singapore. At sabi niya ay umalis daw siya ng Pilipinas noong 2017 dahil minumulto siya ng kaniyang nakaraan.
At lagi niyang naaalala yung fiancé niya na yumao na. So para makamove on siya, nagpaka-busy siya sa pagtatrabaho sa Singapore bilang caregiver sa isang matandang babae. At in the long run, naging close naman silang dalawa ng inaalagaan niyang matanda. But one day, bumisita yung anak nung inaalagaan niyang matanda. Si Sian. At nung nakita niya si Sian, biglang nag-flashback sa kanya lahat ng memories. Nagulat siya dahil si Sian ay kamukang-kamuka nung ex-fiancé niya na yumao. At magmula nun, lagi na naman niyang namimiss yung fiancé niya. At habang tumatagal, the more na nag-uusap sila ni Sian, nakakaramdam na siya ng kakaiba at nagkakamabutihan na silang dalawa. Kung minsan, nag-iilusyon siya na kasama niya yung fiancé niya. Pero ano nga ba ang totoong nararamdaman niya para kay Sian? Is it just because of the past? O dahil mahal niya talaga si Sian? So let's hear it straight from the heart of our voice sender for today. Dear DJ Kara, ako po si Grace, 28 years old at 6 na taon nang domestic helper dito sa Singapore. Umalis po ako sa Pilipinas last 2017 dahil minumulto po ako ng nakaraan ko. Kasi po palagi kong naalala yung fiancé kong namatay na dapat ikakasal na kami same year. Para makamove on po ako, nagpaka-busy na lang po ako sa pagtatrabaho dito sa Singapore bilang caregiver sa isang matandang babae. Sa katagalan po, naging close na rin po kami ng inaalagaan ko. Isang araw po, bumisita si Sian, yung anak ng inaalagaan ko. Doon lang po kami nagkita ng mukhaan dahil sa tawag lang nga po, palaging kinakamusta ni Sian yung mama niya. Nagulat po ako DJ Kara kasi parang kamukhang-kamukha talaga ni Sian yung namatay kong fiancé. Simula po noon, lalo ko lang na-miss ang fiancé ko. Nagstay na po si Sian kasama namin at habang tumatagal po, dahil palagi kaming nagkakausap, nagkambutihan po kami. Pero nagigilty po ako dahil pakiramdam ko po, may gusto lang po ako sa kanya dahil nga kamukhang-kamukha yung fiancé ko. Pagdaan po ng mga araw, napag-isipan ko pong umuwi muna ng Pinas para makapagbakasyon. Itong si Sian, nagpumilit na sumama naman. Sa isang buwan namin na bakasyon, nag-ilusyon ako na kasama ko yung fiancé ko at hindi si Sian. May isang manghuhula po kasi na napasyalan namin na sinabing reincarnation daw si Sian ng isang taong mahalaga sa akin. Nagugulan po ako kasi kung totoo ba ang nararamdaman ko para kay Sian or pinanghahawakan ko lang ang mukha niya dahil hindi pa ako nakapag-move on sa fiancé ko. Nako, mahirap yan. Nako. Anyways, bago ko sabihin yung mga gusto kong sabihin, basahin muna natin yung mga comments dito sa ating Facebook Live. Kung ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Grace na nahanap niya ang kamukhang-kamukha ng ex-fiancé niya na yumao sa katauhan ni Sian. Nangyari na ba sa inyo to, Pangga? Yung matagal nang nawala yung tao pero nung may makita kayong kamukhang-kamukha niya, feeling nyo, hala, hindi kaya nabuhay siya ulit, reincarnation? Diba? O kaya, jawain ko kaya to kasi kamukhang-kamukha eh. Aminin nyo, diba? Basahin muna natin ang ilan sa mga comments ito sa ating Facebook Live. Sabi dito, let go of your past and open yourself with Sian. Mas mahalaga siya ngayon, hindi ang ex mo. Aww. Sabi to ni Ate Arlene. Sabi pa dito, umalis ka na sa multo ng nakaraan mo, Grace. Sabi ni Mami Rosie, which is true. Minumulto talaga siya na nakaraan, di ba? Ito pa. Sabi dito,
Ouch! Mahal mo pa rin yung ex mo, pero wag mong mahalin yung jowa mo dahil naaalala mo lang ang fiancé mo sa kanya. Mahalin mo siya nang dahil siya. Hindi yung ex mo, palayain mo na kung hindi mo mahal. Kasi parang hindi ka pa nakaka-move on sa pumanaw mong ex, sabi ni Jane. Which is, somehow, totoo nga naman, no? Parang di ka pa yata talaga nakaka-move on kasi siya pa rin yung iniisip mo until now. Ito pa, sabi dito, Ate Grace, huwag kang maguluhan. Ang reincarnation ng ex-fiancé mo ay hindi si Sian. Grabe naman to. Isa ng pusa ang fiancé mo ngayon. Sabi ni Rocky. Sa dami ng comments ha. Yung totoo. But anyways, hindi naman talaga natin alam kung siya ba talaga yun o hindi. Depende na lang yun sa paniniwala natin eh, 'di ba? Sabi pa dito, kawawa naman si Sian. Iwanan mo na yung nakaraan. Si Sian na po kasi ang present. Sabi ni Mami Letty. O eto pa, kausapin mo ang guy. Sabihin mo kung ano ba tagaan tingin mo sa kanya. Kasi parang naglilihim ka na rin sa kanya eh. Iba si Sian at iba ang ex mo. Move on ka na sa ex mo. Sabi to ni Ate Ana May. So move on ka na daw. Magkaibang tao sila. Again, magkaiba sila. Ouch! Ang sakit naman nun sa part ni Guy. Pero sana move on ka na girl kasi kawawa naman yung present mo. Sabi to ni Mami Cynthia. Girl, you need to let go of your past. Give your ex-fiancé peace. He's happy in heaven. Now let him go because by letting him go, you'll also set yourself free. Grace, it's time for you to move on from the past. Start all over again. Set yourself free. Sabi ni Ate Patricia. Basa naman tayo ng ibang comments dito sa ating Facebook fan page. Hanapin nyo lang po, DJ Cara. That's DJ space K-A-R-A. At ano nga ba ang masasabi nyo sa story ni Grace na naaalala pa rin ang kaniyang ex-fiancé? Parang ang hirap naman ng ganyan. Ginusto mo lang kasi kamukha siya ng ex mo. Kawawa naman si Sian. Sabi to ni Veron. O eto pa, maganda to You cannot outgrow the image of your ex in someone else's. Let go and just move on. Sabi ni Myra. Uy, totoo yan. Ay nako, couldn't agree more. Kalimutan mo na ang boyfriend mo na yumao, ipag-pray mo na lang siya. Sana siguraduhin mo na buo ang pagmamahal mo kay Sian, lalo na sinamahan ka pa pala sa Pilipinas dahil mahal ka ni Sian. Nalungkot naman ako doon. Sabi ni Ate Marie, oo nga, para samahan ka pa talaga, di ba? But anyways, sakit talagang magmahal, no? Lalo na kapag nawala sa buhay mo. At lalo na kapag hindi mo naman ginusto yung pagkawala niya. Dahil nawala siya, dahil walang choice yumao siya. Hindi nyo parehong ginusto. Diba? At ang sakit-sakit, lalo na kapag hindi mo pa rin matanggap yung pagkawala ng minamahal mo. Hanggang saan nga ba ang pag-move on? At hanggang saan mo nga ba kakayanin yung pain? At ang tanong dito, ang pinakamalaking tanong, kailan ka magkakaroon ng acceptance na wala na talaga sa buhay mo ang ex-fiancé mo? Yun talaga yun Hindi tayo nakaka-move on from the past dahil hindi pa rin natin matanggap. So, ang number 1 talaga is acceptance. Diyan talaga magsisimula ang lahat. Kailangan mong matanggap na wala na talaga siya sa buhay mo. In order for you to move on and to love again. Kasi kahit may dumating na bago sa buhay mo, kung hindi ka pa rin makamove on sa nakaraan at hindi mo pa rin matanggap na talagang wala na yung nakaraan, walang saysay yung mga taong nasa harapan mo ngayon. Hindi mo sila makikita ng buo. Hindi mo mailalabas ang totoong nararamdaman ng puso mo. At hindi ka makapagmamahal ng buo kung ang puso mo ay nakatali pa rin sa nakaraan. Kaya kailangan makaalis ka muna sa lubid na meron sa'yo sa nakaraan. Kailangan maputol yon. At hanggat hindi mo pinuputol yon, wala, doon ka pa rin nakatali. Hindi ka makakapagsimula ng panibagong buhay at ng panibagong pagmamahal.
kung lagi ka pa ring lumilingon. So dapat acceptance at move forward. Alam ko mahirap kasi hindi naman talaga ganun kadali ang mawala ng minamahal sa buhay. Pero hanggang kailan? Yun yung tanong hanggang kailan? Ikaw lang ang makakasagot niyan. At ikaw din ang makakagamot niyan. Ngayon, kung naniniwala kang reincarnation yon, it's up to you, Grace. Pero never ending yan. Dahil hanggat nakikita mo si Sian, ang nasa utak mo, hindi reincarnation siya. So, hindi talaga mamamatay yung nakaraan. Hanggat yan ang iniisip mo. Kahit pa sabihin reincarnation For example, naniniwala kang, sige, reincarnation to. Pero paano yung nasa harap mo ngayon? Wala siyang saysay? Dahil naniniwala kang reincarnation, so ang iniisip mo yung kasama mo, yung kausap mo, yung past mo pa rin, na hindi na babalik. Masakit man pero hindi na siya babalik Iba na yung nasa harapan mo ngayon. At si Sian, that guy reminds you of the old flame kasi nga magkamukha sila At mahirap yung sitwasyon na meron ka ngayon kasi ano ba yung pipiliin mo? Yung nakaraan mo o yung pwede mong maramdaman ngayon at yung pwede mong maging future with Sian? Pero mahirap kasing ihiwalayan lalo na kapag kamukhang kamuka. Aminin na natin. Diba? But the important thing is to realize na it's just the looks Hanggang dun lang yun. Period. At sana, walang comparison. Kasi pag nag-start ka na mag-compare, ayan na. Mabubuhay ka na naman sa nakaraan. Diba? So kung hindi mo pa kayang ihiwalay sa ngayon, iwasan mo muna si Sian. Kapag hindi mo pa kayang i-accept na wala na talaga ang past mo. Kasi habang nandiyan sa harapan mo, mareremind ka nung nakaraan Unless kaya mo na. It's up to you. Pero for now, gamutin mo muna yung sarili mo. Kasi unfair din kay Sian na wala siyang kamalay-malay, ang ini-imagine mo pala, yung ex mo, sa katauhan niya. Kasi hindi ka pa handang mag-move on at hindi mo pa handang i-accept ang katotohanan na wala na talaga at hindi na babalik. So, kailangan mo muna magpagamot. Gamutin ang sarili mo. And then, kung handa ka na, kung na-accept mo na, nasa sayo yan kung papapasukin mo ba sa buhay mo si Sian. Huwag mo i-deprive ang sarili mo din sa pagmamahal just because of the past. Alam nyo, ang hirap talaga, no? Kasi, pag nandyan talaga sa puso mo, ang hirap tanggalin And you know what? The sky looks different when you have someone up there. Diba? And ito pa yung mga realizations No matter how hard death tries, it can't separate people from love. Nandun pa rin It cannot take away our memories either. But in the end, life is stronger than death. Sincerely,